Magandang araw, teachers! Ngayon ay nasa Araling Panlipunan 10, Week 4, Session 2 na tayo. Panoorin ang buong video upang makuha ang 4-digit code na lalabas sa lower left ng inyong screen. Ang ating aralin ay tungkol sa mga programa ng pamahalaan at mga institusyon para sa pangangalaga ng kapaligiran. Sa pagtatapos ng ating talakayan, inaasahang maipaliliwanag ang layunin ng mga programang pangkapaligiran, masusuri ang kanilang mga benepisyo at hamon, at mapahahalagahan ang kahalagahan ng pakikilahok ng bawat mamamayan sa pangangalaga ng kalikasan. Bago tayo magpatuloy, balikan muna natin ang ating nakaraang aralin. Ang programa ay tumutukoy sa isang organisado at planadong hanay ng mga gawain upang makamit ang isang tiyak na layunin. Samantala, ang inisyatiba ay isang kusang pagkilos o hakbang na isinasagawa upang makatulong sa paglutas ng isang suliranin. Magkaugnay ang dalawang ito sapagkat maraming inisyatiba ang nagiging bahagi ng mas malawak na programa. Sa mga larawang ipinapakita, makikita ang iba't ibang gawaing may kaugnayan sa pangangalaga ng kapaligiran tulad ng tree planting, cleanup drive, waste segregation, at pangangalaga sa mga protected forest. Ipinapakita ng mga gawaing ito na ang pangangalaga sa kalikasan ay isinasagawa sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos ng iba't ibang sektor ng lipunan. Ang programang pangkapaligiran ay tumutukoy sa mga planado at organisadong gawain ng pamahalaan, paaralan, at iba't ibang institusyon upang mapangalagaan ang kalikasan at malutas ang mga suliraning pangkapaligiran. Layunin nitong mapanatili ang malinis, ligtas, at balanseng kapaligiran para sa kasalukuyan at sa mga susunod na henerasyon. Maraming sektor ang nangunguna sa pagpapatupad ng mga programang pangkapaligiran. Kabilang dito ang pamahalaan na gumagawa ng mga batas at programa, ang mga paaralan na nagbibigay ng edukasyong pangkapaligiran, ang mga pribadong institusyon na nagsasagawa ng iba't ibang proyekto, ang mga non-government organizations o NGOs na tumutulong sa mga komunidad, at ang mga mamamayan na aktibong nakikilahok sa mga gawaing pangkalikasan. Ang unang programang tatalakayin ay ang Solid Waste Management. Layunin nitong mabawasan ang dami ng basura, mahikayat ang tamang waste segregation, at maisagawa ang wastong pagtatapon ng basura. Mahalaga ang wastong paghihiwalay ng biodegradable at non-biodegradable na basura upang mas maging epektibo ang pamamahala sa mga ito. Mahalaga ang solid waste management sapagkat nakatutulong ito sa pagbawas ng polusyon, pag-iwas sa pagbaha, at pagpapanatiling malinis ng komunidad. Tandaan na maraming pagbaha ang dulot ng baradong kanal at estero na sanhi ng maling pagtatapon ng basura. Ang ikalawang programa ay ang tree planting at reforestation. Layunin nitong madagdagan ang biling ng mga puno, makatulong sa pag-iwas sa pagbaha, at mapanatili ang tirahan ng iba't ibang uri ng hayop. Isa ito sa mga pinakamahalagang paraan ng pagpapanumbalik ng kalikasan. Maraming benepisyo ang tree planting. Nagbibigay ito ng malinis na hangin, nakatutulong sa pagbawas ng epekto ng climate change, nagsisilbing proteksyon laban sa soil erosion o pagguho ng lupa, at nagpapanatili ng biodiversity o iba-ibang uri ng halaman at hayop sa ating kapaligiran. Ang ikatlong programa ay ang Coastal at Waterway Cleanup. Layunin nitong linisin ang mga ilog, estero, at baybayin upang mabawasan ang polusyon sa tubig. Sa pamamagitan nito, napoprotektahan ang ating mga yamang tubig at napapanatiling malinis ang mga enyong tubig na mahalaga sa tao at sa kalikasan. Ang ikapat na programa ay ang Climate Change Adaptation Programs. Nakatuon ito sa paghahanda sa mga epekto ng climate change tulad ng matinding init, pagbaha, malalakas na bagyo, at tagtuyot. Layunin nitong mapalakas ang kahandaan ng mga komunidad upang mabawasan ang pinsalang dulot ng mga kalamidad. Ang ikalimang programa ay ang Environmental Education Campaign. Layunin nitong magbigay ng tamang kaalaman tungkol sa pangangalaga ng kapaligiran, hikayatin ang mga mamamayan na makilahok sa mga programang pangkalikasan, at palakasin ang kanilang pananagutan sa pangangalaga ng ating likas na yaman. Maraming benepisyo ang mga programang pangkapaligiran. Nagkakaroon ng mas malinis na kapaligiran, mas ligtas na komunidad, mas malulusog na mamamayan, at mas napapangalagaan ang ating mga likas na yaman. Ang mga benepisyong ito ay nakatutulong sa pagkakaroon ng mas maayos na kalidad ng buhay. Sa kabila ng mga benepisyong ito, may mga hamon pa rin kinakaharap sa pagpapatupad ng mga programang pangkapaligiran. Kabilang dito ang kakulangan sa disiplina, kakulangan sa pondo, hindi pakikilahok ng ilang mamamayan, at patuloy na maling pagtatapon ng basura.
Ang mga hamong ito ay maaring maging dahilan upang hindi ganap na maging matagumpay ang mga programa. Sa sitwasyong ipinapakita, may waste segregation program ang isang barangay, ngunit marami pa ring nagtatapon ng basura kung saan-saan. Ipinapakita nito na mahalaga ang disiplina, tamang kaalaman, at aktibong pakikilahok ng bawat mamamayan upang maging matagumpay ang anumang programang pangkapaligiran. Sa pangkatang gawain, susuriin ang isang programang pangkapaligiran batay sa layunin nito, mga benepisyo, mga hamon sa pagpapatupad, at mga mungkahing paraan upang higit pa itong mapabuti. Ang pagsusuring ito ay makatutulong upang higit na maunawaan ang kahalagahan ng bawat programa. Sa pagbabahagi ng bawat pangkat, bibigyang diin ang layunin ng napiling programa, mga benepisyong naidudulot nito, mga hamong kinakaharap sa pagpapatupad, at mga posibleng solusyon upang maging mas epektibo ang programa. Bilang buod ng ating aralin, tandaan na ang mga programang pangkapaligiran ay mas nagiging matagumpay kung may disiplina, kooperasyon, pakikilahok, at responsibilidad ang bawat mamamayan. Ang pangangalaga sa kalikasan ay isang sama-samang tungkulin na nangangailangan ng aktibong pakikiisa ng lahat. Bilang pagtatapos ng ating talakayan, pag-isipan ang tanong, bakit mahalagang makilahok ang bawat mamamayan sa mga programang pangkapaligiran? Ang sagot sa tanong na ito ay magsisilbing pagninilay sa kahalagahan ng ating papel sa pangangalaga ng kalikasan at ng ating kapaligiran.